Hello guys, at ngayon ay second video na to, no? And yung first video, pwede nyo i-check sa my channel about top trending stocks. So mag-update lang tayo ulit, ayan, para sa natin, second video. And sa mga may request dyan, pwede kayong mag-comment. Then sa Friday, wala ako, no? Hindi po tayo makakapag-upload sa Friday. So baka sa Saturday na. Ayan. Then course, let's start. Shoutout sa mga palagi nating suki, palaging sumusuport sa channel natin. So let's start with SEC. Ayan, same pa din guys for this one. So hanggat wala ditong breakout, still magiging bearish to for me, no, since sideways siya. Titingnan natin overall, no. Ayan yung niya, mismo structure, pa-bounce, no. So hanggat walang breakout dito sa may resistance, ayan sa may 33 na to, still magiging bearish to. And pwedeng bumalik guys, ano. Excuse. So pwede siyang bumalik dito, ayan sa 28.8, malapit sa 29 guys, no. So sa ngayon kasi is hindi pa to hindi pa siya bullish because yun nga, no breakout, no. And yeah, tingnan natin, at medyo matagal na rin tong sideways kasi, no, since 2022. Ayan, tapos medyo sideways ngayon right now, no. Ayan, so tingnan natin, and of course palagi natin to i-monitor SEC. Then sa daily chart, meron ba improvement? I think wala, no. So I think wala. So maybe pwede tayong ayan, sa Friday tingnan natin kung hanggang dito, no. Support 31.6 or 0.7. Ayan, basta malapit dito guys. Plus yung 200 kasi kung titingnan natin. Ayan, so crucial din to no. And of course, nag-bounce nung last time na nag-touch, nag-bounce. So this time tignan natin, this is very crucial for SEC, especially dito sa natin sa daily chart. So ngayon, next is DMC. Ayan, so update tayo. So DMC naman sa weekly, same dito, bearish din to. Ayan, for me, wala sa support. 10.7 yung support natin. Next support for DMC. Then yung trend line is still intact pa din since 2021 pa to diba? Tapos meron lang ditong shakeout. Ayan, so shakeout, then nakabalik, no. Ayan, then sell off, bounce ulit doon, then ayan na ulit, no. So pwede itong malaglag as low as dito, malapit sa 10.3. ayan, so dito sa area na to, 10.3. sa daily, tingnan natin sa daily, oversold. Yes, tignan natin kung kung pwede mag-retest. Ayan, sa may 11.3 guys yung resistance na to 200 day. Ayan, so medyo malapit, it's very close. Then next natin LTG. For LTG, ayan, sa weekly muna tayo ulit. 9.9 na siya. Ayan, tingnan natin kung mag-hold dito yan, and palagi nating na-update to. Ayan, kasi triangle to okay, malaking triangle. Okay, tas nag-breakout dito. So yung first time na nangyari to, eto, no. Ayan, pero di nag-hold
Boom, tas retest, wala. Laglag. Wala na. Finish na. Ayan. So, sa ngayon is medyo nakaka-recover. Pero tingnan pa rin natin kasi still pwede pa rin tumalaglag, ano? Hanggang sa 8.95 kasi ang ano natin dito eh. Yung target. Kung malalaglag kasi ito yung support eh. Dito. Okay, malapit dito guys, no? Ayan, sa may 8.95 na yan or sa 9, let's say. And kung magra-round off tayo sa whole number, no? Ayan. Then, sa daily chart, so, I think same lang din dito. 9.9 nasa support. Ayan. Tapos, so, this time kasi, ano eh, medyo malayo pa rin to sa, ano, ayan, sa oversold eh. Ayan, kaya tignan natin kung mag-hold sa may support yan ngayon, ano. Kung kaya ba. Kaya tapos mag-bounce. So, next, PLDT. Check natin yung chart ni PLDT. Ayan, so medyo maganda naman yung chart niya ngayon. Nag-rally sa daily chart, ano. And kung titingnan natin, okay, para siyang bullish harami candlestick dito. Then yung next stop possible sa 1.4, ano. 1.450. Still intact yung kanyang chart, maganda. Higher low, tas higher high. Goods, no? For now. Pero ang pinaka ano dito, magiging bullish case for PLDT. Ayan, pagka nag-breakout dito sa 2,000 na to. 1,950 eh. So, let's say sa 2K na lang tayo mag-settle. So, dito siya na re-reject. Ayan o, isa, dalawa, tas dito. Double tap dito guys. So possible, kung maulit-ulit to, eh, mag-retest ulit dyan. Ayan, sa 1.9 na yan, ano. And possible, accumulation phase to guys. Ayan, kasi sideways na siya. Diba? Sideways na yan guys for PLDT. Plus, ayan, sa daily chart makikita natin yung 200, medyo maganda yung itsura. Plus confluence yung kanyang yung kanyang 200. Nakaangat na yung trajectory, oh. Okay, pataas na. Ayan. Then next one is ALI. And mga favorite natin tong na-update eh, no. So sa weekly tayo, check natin. So, sa weekly guys, okay. Lusot dun, no? Sa may resistance natin, kaya maganda rin to eh. Pero still, there's no confirmation because we need to break 31, or let's say 32. Ayan. So, mas safe dun, So, yung 32, eto siya. So, bakit dyan sa may 32? Ayan, kasi kung titingnan natin, ayan, no? Ayan, pero mas kita to sa, sa weekly. Nung kanina natin pinakita, no? So, for now, tingnan natin, ang next stop, probably dito, guys. Ayan, sa may 30, malapit. Ayan, sa may green box na to. Ayan, so, tingnan natin, Very possible for this, So, yun nga lang, the question is eto. Ayan. Yung ating 200 kasi kung hindi makakapanik dyan, possible pa tayong talagang malaglag dito sa baba. Ayan, sa may 24, nakaabang na nga eh. Since sideways lang naman to. So, pagka sideways, it means neutral yan. So, pwede sa taas or sa baba. Ayan. So, kung saan magbe-breakout, so, sa malamang, dun pupunta yung trend. So, for now, this one, since nasa baba ng 200, still bearish pa rin, no? Ayan. Then, yung last low, check natin.
Okay, sa weekly tayo. Uy, suwabe. 2,050, no? So, it means, yes, pwede. Pwede na ma-hit yung target natin na 2-1, ano? So, it's very close, guys. And here, ayan, sa, sa weekly chart. So, pwedeng revisit sa dito sa taas. Ayan, sa overbought area natin, ano? Same here for stochastic. So, yun nga lang dito sa stochastic, wala pang crossover. Yun lang, no? So, goods. Ayan. Ganda yan, no? So, we have here first bottom, second bottom. And we have here the breakout. Then, a throwback. Ayan. From the support. Then, a huge green candlestick. Ayan, no? Solid. So, for now, ganda. Ayan. So, maganda yung pinapakita ni Globe for now. In terms of, ayan, sa may chart niya. Goods. And, next stop for this one. Based sa natin sa weekly chart. So, pwede kasi dito, i-target natin sa may 2,250 na to. Eto, guys. Ayan. Pero so far, since meron tayo ditong pattern, we have the double bottom pattern. Kaya yung muna natin, first target, yung 2,150 sinabi ko kanina, di ba? Ayan. So, 2,150. Dito, guys, malapit sa may 200-day moving average. So, I think tapos na po tayo, guys, at maraming salamat po sa panonood and see you po sa next video. Bye-bye and God bless.